Ngayong si Gutesa ay mayroon ng bagong salaysay. Wala na bang silbi ang una niyang salaysay? Mabisa pa po iyon. Hindi po yun nagbago. Kung ano yung una niyang sinabi, yun pa rin yun. Lalo na sinugundahan siya ni Saldico. Alright, corroborated yung kanyang statement. Natatakot na sila kaya ganyan ang ginagawa nila. Ngayon, kaya sila dribble ng dribble para magawa nila yung pagtatakip na gusto nilang gawin. Bakit dribble? Merong pagdinig sa Senado. Merong pagdinig sa ICI. Pagkatapos niyan, may pagdinig din sa DOT, sa Department of Transportation, sa DPWH. Pagkatapos, meron din, magkakaroon pa rin ng pagdinig sa Ombudsman bago sila makapag-file ng kaso. Ang haba ng dribble. May kaso agad, wala pang kaso yung mga dapat kasuhan, pero yung katulad ni General Pokis, kinasuhan na. Inciting to sedition daw, hindi kami magkakamali na maggawa niyan sapagkat kami sa United People's Initiative, ang pinaglalaban namin ay ang paggalang sa saligang batas. Sunod sa saligang batas at pagtatanggol sa saligang batas. Kaya hindi kami magkakamali na tawagin kayo at hikayatin kayo na tayo ay mag-overthrow ng gobyernong ito. Pwede nating sabihin, Marcos. Yan, pwede nating sabihin yan, pero hindi natin pwedeng sabihin, tara sa Malacanang, gibain natin yung bakod at pasukin natin yung loob. Yun, inciting. Pero hindi natin gagawin yun. Mag-resign siya dahil yun ang gusto ng taong bayan. Yung sinabi ni Saldico, wala raw visa. Kasi hindi sinumpaan, madali naman sumpaan. Pero ang importante, nagsalaysay na siya, nagsabi na siya kung sino-sino ang mga involved sa malakihang nakawan na ito. Madaling sumpaan. At nagtutugma yung kanilang mga salita. Huwag po kayong maniniwala na walang visa ang sasabihin ni Saldico dahil hindi sinumpaan, dahil wala dito kahit saan lupalop nandun. Nagsalaysay na po siya at sa ang lupalop niya naman kukunin yung mga data na nilahad niya sa atin kung hindi iyon ang katotohanan. Meron pa siyang documents na pinakita. Siguro 19 or 20 pages yung kanyang attachment na pinakita. Ito ang katibayan ng lahat. At huwag po kayong mag-alala. Darating at darating ang araw, maglalahad pa po kami sa inyo ng mga susunod na mga testigo na magsasabi, magsisiwalat ng katotohanan sapagkat ang gusto natin, ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Kaya tayo po manatiling gising, manatiling pukaw ang damdamin. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong susuko. Tuloy-tuloy lamang po ang laban para sa pananagutan. Magandang gabi po! Alright mga kababayan, so nagsalita na din po itong si retired Brigadier General Virgilio Garcia, no, dito nga po sa ginawang rally kagabi dyan po sa EDSA, kung saan napakarami din pong mga kababayan natin yung dumalo dyan upang manawagan nga po, no, dito sa pagbaba ni President Bongbong Marcos dahil nga po sa kaliwat kanan pong mga anomalyang lumalabas at issue, no, na hindi pa rin na-address magpasa hanggang ngayon, lalong-lalo na po itong usaping flood control, no, na mahigit 100 araw na po ang nakakalipas pero wala pa rin pong napapanagot, wala pa rin pong nakukulong, puro investigasyon po ang nangyayari. At sabi nga po dito ni retired general ay talagang napakaraming pagdidribble ang ginawa nila dito, no, at paikot-ikot at kaliwat kanan nga po itong ginagawang pagdinig sa iba't ibang ahensya, no, at tila hindi nabibigyan ng tutok itong investigasyon sa flood control samantalang binuo na nga itong ICI para mag-investigate, no? Kumbaga naka-focus po dapat, kaya dapat expected natin na ito ay mabilis at talagang meron na everyday na nabubuo o natatapos man lang. Pero sa kabilang banda mga kababayan, nakakapagtaka pa rin kasi kung mapapansin ninyo, wala pa rin po yung kanilang mga inilalabas, no, na dapat nating malaman. Parang tipid na tipid sa mga impormasyon. At nakakapagtaka kasi hindi nila ino-open sa public, no, yung ginagawa nilang investigasyon. Kaya talagang maraming mga tao ang hindi talaga nadadala
o kumbaga napapaniwala dito sa ginagawang, investigasyon ko 'no. Kasi nga siyempre dapat ikaw na nag-iimbestiga, dapat naka-public 'yan at, kumbaga real time, naka-live. Kumbaga yung ginagawa din dito sa House of Representatives kung may mga pagdinig sa Senado ay, naka-live din para natututukan po at napapanood po yung, bawat, nangyayari dito po sa loob ng ICI kung sino man po yung kanilang mga naiimbitahan nilang mga tao diyan ay, dapat natin na nakikita at naririnig yung kanilang mga napag-uusapan at kung ano na ba yung tinatakbo ng, investigasyon. Kaya lang siyempre closed door, investigation itong kanilang ginagawa kaya talagang yung transparency and accountability mahirap nating matagpuan sa mga ganitong bagay 'no. Kasi sila at sila lang din yung nakakaalam niyan, eh. Samantalang tayo we deserve 'no na malaman kasi pera po natin 'yan 'no. Ano po natin 'yan, pag-aari po natin 'yan, yung mga perang ginamit nila diyaan na kinamkam nila ay, pag-aari po ng taong bayan 'yan. Kaya, we deserve na talagang, mag-request o i-demand sa kanila na itong ginagawa nilang investigasyon ay dapat nating, malaman 'no, punto por punto. Kaya naman mga kababayan sobra na lang yung, pagkadismaya ng ating mga kababayan lalo na yung mga OFWs na nasa ibang bansa na talagang lubhang naapektuhan dito po sa malawakang, pagnanakaw. Kasi nage-generalize na po tayo mga kababayan, eh, mga OFWs, mga turista na pumupunta sa ibang bansa na kapagka nalaman ng Filipino, sinasabi din nila na korap, magnanakaw, yung mga ganyan ba. So, masakit din para sa atin 'yan 'no, dahil hindi naman tayo gano'ng tao at tayo nga ang biktima. Pero nage-generalize tayo as a Filipino dahil nga siyempre corrupt country, 'di ba? At alam naman natin pagka corrupt ang isang bansa ay talagang walang magandang maidudulot 'yan sa kanyang mamamayan and also sa ekonomiya na patuloy na, malulubog sa kumunoy 'no. At, hindi na nga 'yan 'no, nagkakamali dahil ang mga numero ay hindi nagkakamali. Ang stock natin, ang dolyar, ang ekonomiya ay, bagsak 'no. At, hindi naman galing sa akin 'yan 'no, galing 'yan sa mga eksperto na nagsasabi na this is the worst, stock market ever 'no. At, yung ano natin yung, dolyar laban kontra piso talagang, sadsad na sadsad po talaga halos, 59 na po 'no, baka sumampa pa po 'to ng ₱60. So yung ang hirap naman dito mga kababayan, magtataas po ang, pangunahing, pangangailangan ng tao kagaya ng krudo, gasolina, bigas, yung mga ano po natin 'no, binibili natin sa labas ay talagang malaki 'no, ang maidadagdag at siyempre yung mga mangangalakal, yung mga negosyante na ang binabayad nila ay dolyar ay talagang tiyak na matatamaan at ramdam po nila 'to. Kaya again mga kababayan, upang, mawakasan etong, korapsiyon na 'to ay kinakailangan pong palitan talaga yung sistema. Kasi hangga't ganito ang sistema mga kababayan wala tayong magagawa at, patuloy pa rin talaga tayong ilulubog at ipapahamak ng, ganitong, sistema at kalakaran dito sa ating, bansa. So ito pong ginawa ng, kapatiran nating Iglesia ni Cristo na nagkaroon sila ng napakalaking pagtitipon dito nga po sa Luneta ng, 2 araw ay malaking bagay po upang iparating sa ating, gobyerno yung hinaing ng taong bayan 'no. So yung gusto lang naman natin dito ay, hustisya, transparency and accountability na matagal na po natin na, hindi na natatamo 'no at, tila napakatagal. Kaya kinakailangan na po natin i-demand sa kanila 'yan dahil habang tumatagal mga kababayan, eh, lalong, pagulo ng pagulo yung sitwasyon dito sa ating, bansa na ayaw naman po nating, mangyari 'no. Dahil gusto nga natin naging mapayapa at, walang maidudulot itong, kaguluhan sa ating bansa as much as possible 'no. Kaya yung panawagan nga ng mga tao kung hindi na kaya ng administrasyong ito na pamunuan itong, bansa, eh, maaaring resign na 'no. Upang nang sa gano'n ay, hindi na mapahamak pa yung, nakakarami 'no. Kasi kung puro sasabihin na lang, hindi alam, nagtataka kung bakit ganito yung nangyari sa ating bansa, ikaw ba naman ang head of state, sa'yo pa mismo magmumula kung bakit ganyan yung nangyari sa bansa mo. 3 taon ka nang nakaupo, 'di ba? Ito ay obserbasyon ko lang, kasi bilang isang leader hindi ka puwedeng blame ng blame sa kung ano yung nangyari sa nakaraan. Kung ikaw ay isang, matalinong leader at, may sarili kang disposisyon sa buhay mo, kung ano man yung nangyari sa nakalipas,
'di ba? Ikaw na yung leader na sa kasalukuyan, iaayos mo na 'yan, eh. Kasi pagkakataon mo na 'no, na patunayan yung, sarili mo at, mag-iwan ka ng mga magagandang, legasiya. Hindi yung nakikita kasi natin ngayon puro blame sa ibang tao, sa nakaraang administrasyon. So, kung may pagkakamali yung nakaraang administrasyon, wala na tayong magagawa dun, tapos na yun. Ikaw na pangulo sa kasalukuyan, ikaw yung inaasahan namin 'no, na dalhin kami sa mas magandang, kinabukasan at, walang mangyayari kung patuloy yung bitterness ninyo at, isisisi yung mga pagkakamali sa nakaraan. Kaya again mga kababayan, walang magandang maidudulot itong, hidwaan sa ating mga leader dahil damay tayo dito 'no, yung mga nakaupo diyan sa gobyerno 'pag sila mismo yung nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan, damay po tayong maliliit na Filipino. Again mga kababayan, ito po yung mga kaganapan kahapon at, ngayon nga may rally din diyan at, patuloy po yung kanilang panawagan ng, mag-resign na po itong si Pangulong Bongbong Marcos 'no. So again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at again hindi tayo nanghihikayat 'no na magkagulo o magdala ng kaguluhan. Itong, ginagawa po natin ay para po hingin ang, katarungan, transparency, accountability and justice. Muli maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.